Hana POV. Napasarap ata tulog ko Dahan-dahan kong iminulat ang mata ko, dahil naramdaman kong may kahawak ako ng kamay. Bakit nandito ka? Gulat na sigaw ko at mukhang nagising ang mga kapwa ko estudyante sa pagsigaw ko. Paanong naging katabi ko siya katabi ko si Laisha kanina. Nakipagpalat si Laisha ng upuan kay Rex, para makatabi niya si Kinsley, kaya ang alam ko si Rex ang katabi ko bago ako matulog kanina. Ano na naman bang trip ni Gavin? Hindi pa ba siya tapos sa pagpapahirap, at pagpapamukha sa akin na wala lang ako para sa kanya? Bakit? May pangalan ba ang upuan na to na para kay Rex at Rem lang, at hindi pwede sa akin? Ayan na naman siya, sinisingit na naman niya si Rex at Rem. Wala ngang kaalam-alam sina Rex at Rem na parte sila ng pinag-aawayan namin Wala, may sinabi ba ako at may nabasa ka ba? Nagtatanong lang naman ako kung bakit ikaw ang katabi ko Wala naman akong sinabi na bawal kang umupo dito Kung yan na naman iniisip mo, sige go. Umalis ka sa tabi ko. Inis na sabi ko. Kainis naman. Bakit ba ang big deal ng pagtabi ni Rex sa akin? Bakit? Noong naghahalikan ba sila ni Sheila binawalan at pinakialaman ko ba siya? So unfair. Hindi na siya umimik at umalis na lang siya sa tabi ko, at umupo sa bakanting upuan sa bandang dulo ng bus. Napairap na lang ako at naidlap na lamang. Hana, gising na. Nandito na tayo, sabi ng katabi ko habang ginigising ako. Nagmulat ako at tumambad sa aking mga mata ang napakagandang paligid. Kinuha ko ang mga gamit ko, at sabay kaming bumaba ng bus. Pagkababa namin ay nakita ko siyang nakatingin sa akin, pero inirapan ko lang siya, nakakainis kasi. Lumapit naman sila Laisha sa akin, dala ang mga cameras nila at nagpicture kami, pati na ang mga boys and pati si Gavin. Kainis nga, parang sinasadya nilang pagtabihin kami Hi. Naglakad kami ng konti hanggang makarating kami sa paanan ng bundok. Okay seniors, since kayo ang pinakamatanda sa Fate University, kayo ang mauna paakyat, don't worry may makakasama tayong professional mountain climbers kaya safe tayo. And go with your partners. Reminder, you are partners so meaning, your partner is your responsibility. So let's go. And have fun everyone, sabi ng school head at nagsipuntahan naman sa mga partners. Let's go, mamaya ka na mag-daydream, unahin mo muna yung pag-akyat ng Mount Tapulaw, sabi niya at naunang naglakad, saka iniwan akong mag-isa. Kaya wala akong choice kundi tumakbo para habulin siya. Hindi pa ako nangangalahati para na akong lantang gulay dahil sa sakit ng paa, masyado kasing matarik. Huminto ako at nagpahinga sandali, saka uminom ng tubig, hindi rin kasi pwede sa akin ang mapagod ng sobra, dahil baka atakihin ako. Itinukod ko ang magkabilang palad ko sa magkabilang hita ko, at huminga ng malalim. Okay ka lang? Tanong ng pamilyar na boses. Kahit hindi ko siya nakikita, alam kong si Gavin ang taong iyon. Nagulat na lang ako nang nilahad niya ang kamay niya sa harap ko, saka kinuha ang mga bag ko. Nagangat ako ng tingin at nakita ko si Gavin na parang nag-aantay, kung ibibigay ko sa kanya yung bag ko. Hindi ako sumagot pero kinuha niya ang mga bag ko, at pilit na binuhat ito, kahit alam kong nabibigatan siya. Tara, mahuhuli na tayo at baka maliga tayo, kung maiwan nila tayo, sabi niya, at mas ikinagulat ko nang hawakan niya ang kamay ko. Napatingin ako sa kanya ng halong may pagtataka, pero tinaasan lamang niya ko ng kilay, saka nagpatuloy maglakad paakyat ng bundok, gayon din nagpatuloy na rin ako sa paglalakad. Nakarating kami sa tuktok at natunton namin ang campsite, binitawan na niya ang kamay ko, at ibinalik na niya ang bag ko. Tumuloy naman kami sa tent na para sa aming dalawa. Nakakahiya nga at kami lang ang magkasama sa tent, samantalang ang ibang estudyante, ay malayang mamili ng kasama nila sa tent. Sabi kasi ng instructor namin, utos daw ni Mr. Jericho na ipagsama kami ni Gavin sa iisang tent. Hindi ba nila alam na magkaaway kami? Kaasar naman Magpahinga muna daw tayo, dahil hihintayin pa natin yung ibang year level na dumating, pero malapit naman na daw sila, sabi niya. Hindi ako sumagot, sa halip at umidlip na lang ako dahil napagod ako sa pag-akyat sa bundok na ito. Pinatawag kami ng school head para sa bonfire event, or should I say campfire. Formal nang idineklara ng school head ang isang linggong field trip with recreational activity.
Bukas ay magkakaroon ng tree planting, at sa mga sumunod na araw, ay ang iba pang activities na nakapaloob sa recreational activity na ito. Okay students, we have new students, sabi ng school head. Nagsitahimik ang lahat nang marinig ang announcement ng school head. Let's welcome, Mr. Josh Delovier. And Miss Lily Gutierrez, ano? Nanlaki ang mata ko nang makita ko si Lily na nandito. Ibig sabihin, sa Faith University na siya mag-aaral. Pati si Josh. It's unbelievable. Napuno ng hiyawan ang campsite, dahil nga kay Josh di ba nga? Sikat siya worldwide kasi isa siyang Korean artist. Nakakaloka. Mukhang mai-stress ako sa mga nangyari ngayong araw. Lalo na magkaaway kami ni Gavin. Well, bahala siya. Hindi ko siya papansinin, hanggat hindi siya nag-so sorry ng sincere. Patigasan at palamigan pala ang gusto niya. Pues, hindi ko ipagdadamot sa kanya. Gavin T.O.V. Alauna na ng madaling araw, pero hindi pa rin ako dinadalaw ng antok, habang si Hana ay mahimbing na natutulog sa tabi ko. Ewan ko pero nagagalit at naiinis talaga ako, kapag may kasamang ibang lalaki si Hana, lalo na si Rex at Rem. Hindi ko talaga maintindihan. Lumingon ako kay Hana at nakita kong mahimbing siyang natutulog. Napansin kong nilalamig siya, kahit nakabalot na sa kanya ang blanket, na para sa kanya, kaya ibinalot ko na din ang blanket na para sana sa akin, since may jacket naman ako, at hindi pa ako dinadalaw ng antok, siguro makikishare na lang ako sa kanya. Napangiti ako sa di ko malamang dahilan, ay hinalikan ko siya sa labi. Ano ba talagang nangyayari sa akin? Kanina lang nagseselos ako, at inaway ko pa siya tapos ngayon, ewan ko ba? Aish! Sabi ko at ginulo ang buhok ko, at lumabas ng tent, at nagtungo sa isang upuan na gawa sa kawayan malapit sa dulo ng campsite. Napansin ko to kanina nang dumating kami. Umupo ako at saka pumikit, at dinama ang kalamingan ng simoy ng hangin, at katahimikan ng paligid. Bro, napalingon ako nang may tumapak sa akin, at nakita kong si Skenzer iyon kasama ang mga barkada. Hey, what are you doing here? Tanong ni Rex. I can't sleep, that's why I'm here, I answered. And I've just thinking about something, I added. What is it? Oh, scratch that. Who is it? Let me guess it. It's Hana. Am I right? Rem said. Is he a mind reader now? Wait, did I just admit, Hana is the person I'm thinking for? Oh, I'm crazy. What are you talking about? Do you want to live a long life with my sister? Or do you want to die now? I threatened him but all of them laughed at me, seriously. Did I just say I'm joking? Hey, enough. You have so many excuses. Sabi ni Gian. Teka, ano ba ang gusto nilang palabasin? I agree with Gian, bakit mo ba kami pinagseselosan ni Rem? Hindi naman namin balak na agawin si Hana sayo. Hello, kami kaya ng pinsan mo. Sabi ni Rex at bahagya akong nagulat sa sinabi niya. Sila na ulit ni Kinsley. Paano? Kailan? Bakit? Really? So you and my cousin are dating again? How about Hana? Tanong ko. Nagkatinginan silang lahat, at sabay-sabay humagalpak ng tawa. What's funny? Inis na tanong ko. So all this time you are acting like that because of me? Sabi ni Rex habang tumatawa at nakahawak sa tiyan niya. How? How did I get wrong? Isn't true. Tanong ko. You're freaking jealous for nothing. Komento ni Blake. Ganito kasi yun Gavin, kaya akala mong si Hana ang nililigawan ko na-misinterpret mo lahat. Kaya ko kinausap si Hana noon tungkol sa panliligaw. Kasi gusto kong magpatulong sa kanya kung paano ko ulit liligawan si Kinsley. Siya ang nagsilbing tulay ko para manligaw kay Kinsley. Kung naaalala mong tumawag ako kay Hana ng gabi, at niyayaya ko siyang mag-date, pakana ko lang yun, para maniwala si Hana na nagseselos ka kapag kasama niya ako. Bro, wala akong balak agawin sa'yo si Hana, kasi may Kinsley na ako at baka masuntok pa ako ng pinsan mo. Nang marinig ko ang sinabi ni Rex ay tila nagsisi ako sa pang-aaway ko kay Hana kanina. O ano, na-realized mo kung gaano kakatanga na inaway mo si Hana? Tanong ni Brian. Ibig sabihin, pinagtripan nyo na naman ako. Ba't di nyo sinabi agad sa akin na wala lang yun? Mga loko talaga kayo, sigaw ko. Para may thrill.
Singit ni Skenzer kaya binatukan ko siya. Aray ko naman Gavin. Reklamo ni Skenzer. Buti nga sa'yo. Puro talaga kalokohan yang alam mo. Komento ni Iris. Pero seryosong usapan Gavin. Isang tanong isang sagot. Mahal mo ba si Hana? Tanong ni Rem. Teka, hot set, ano ba isasagot ko? Ang tagal naman ng sagot. Oo lang naman isasagot mo. Reklamo ni Blake, oo nga naman may point si Blake. Silence means yes. Pakipot ka pa eh. Sabat naman ni Phoenix. Manahimik nga kayo. Hindi ko alam. Ang gulo eh. May part sa akin na si Sheila pa din, pero ang sinasabi ng isip ko mahal ko na si Hana. Arg. Ewan ko ba. Hindi ko maintindihan. Sabi ko na ipahilamos ko sa mukha ko ang mga palad ko. Mahal ko na nga ba talaga si Hana? Kung oo, tatanggapin ko at handa akong ipaglaban siya, at ingatan siya laban sa mga gustong manakit sa kanya. Ako na lang ang saktan nila huwag lang siya. Ayoko na uulit maiwang mag-isa, at ipapadamo ko kay Hana ang aking tapat na pagmamahal. Wow! I can't believe this. Ang isang Gavin Delovier ay isang torpe. Sabi ni Rex at nagtawanan silang lahat. Loko, kaya hindi ko masabi-sabi sa kanya na mahal ko na siya dahil may rules kami, na kapag 9 love ang kahit isa sa amin maghihiwalay kami, at alam nyo naman na ayoko ng maiwan mag-isa ulit. Paliwanag ko. Ang slow mo naman. Di punatin mo yung pinagsulatan mo ng rules. Rules pa naman yun nung una kayong magsama at hindi mo naman alam na mamahalin mo siya diba? Oo nga naman. Buti naman naiisip din palang matino si Skenzer kahit papano. Sorry naman, hindi ko na naiisip yun. Pasensya tao lang. Kamot batok na sabi ko. Ikaw ha, mag-sorry ka kay Hana, sige ka baka lumalim yang pag-aaway nyo mauwi pa sa hiwalayan. Sabi ni Gian. Oo na, balak ko na nga mag-confess, bago pa matapos itong field trip na sabi ko. Finally, sabay-sabay na sabi nila. Bumaba ako ng bayan para bumili ng blue at white roses, balak kong mag-confess sa kanya ngayon. Naglalakad-lakad ako habang naghahanap na fresh roses, at kung saan na rin maganda ang pagkakaayos nito. Napakunot noo ako at napalingon sa likuran ko, ngunit wala namang kahit isang tao sa likuran ko. Pakiramdam ko kasi ay may sumusunod sa akin. Binaliwala ko na iyon at tumungo sa isang flower shop, dahil nakuha ng magandang flower arrangement ang atensyon ko. Pumasok ako sa flower shop at agad na bumili. Nagtungo din ako sa mall upang bumili ng Ferrero Rocher na chocolates, at syempre, human-sized panda stuffed toy. Napansin ko kasi na mahilig si Hana sa panda, at pareho kami ang cute-cute niya kasi. Nakangiti akong sumakay ng tricycle pabalik sa paanan ng bundok, kung saan naghihintay ang mga kaibigan ko, nagpasama kasi ako sa kanila, kaso ayon sabi nila hihintayin na lang daw nila ako dito dahil tinatamad sila. You're done? Tanong ni Gian. Tumango lang ako at nagsimula na kaming umakyat sa bundok. Hay nako, sana maging maayos ang araw na ito, kinakabahan nga ako Ngayon lang kasi ako nagmahal ng ganito. I know it's crazy but I feel like I am in cloud. Yup, si Hana na lang ang kulang, sabi ko at ngumiti. Nagtinginan naman sila at tumingin sa akin na nagsitaasan ng kilay, saka nagtawanan, why? Inosente at iritadong tanong ko. You're so corny, sagot ni Elias. It's none of your business. Kung makapagsalita ka akala mo hindi ka naging corny kay Laisha noon Sabi ko at si Elias naman ngayon ang hindi may pinta ang pagmumukha. And you think I was the only one here? Rex and Rem are corny too, sabi ni Elias habang nakangisi. You know what? Someone in this squad are the most corny one. He actually have a diary. Dude, you're such an old school. Pagpaparinig ni Rem habang tinitignan si Skenzer. Really? Natatawang sabi ni Laris. You don't care. Oh, and you think? I would never know. You are making a move with Layla by disguising as her best friend. Nakangisi at pang-aasar ni Skenzer kay Iris. Don't dude. It's obvious that you've got feelings with Layla since we were in elementary. Deny it and you'll regret it. Pang-aasar din ni Gian. Whoa, coming from you Gian. Have forgotten. You cried your out when Jen rejected you. And yet you are asking for my help to court her, because she's my cousin. Lahat kami nagulat.
Hindi kami makapaniwala dahil isa siya sa pinakatahimik sa squad namin, at ang pinaka-cool kid. Fine, I like her. But, look at you Blake. You are laughing your ass out. Akala mo ba hindi ko naaalala ang sinabi mo nung kasal ni Gavin? Hindi ko alam kung saan napapunta itong kwentuhan namin. Anong pinagsasabi mo? Sabi ni Blake. Hindi ba't inamin mo sa amin na kaya mo iniinis si Jamie para mapansin ka niya? Nakangising sabi ni Gian. Bahagyang nanlaki ang mata ni Blake, at mukhang nataranta. And last but not the least, Brian, you like tricks, aren't you? Tanong ni Rex. You're too late. We're dating now, confident na sabi ni Brian kaya. Lahat kami nagulat. Tara na nga, akyat na tayo. Inis na sabi ko para sumunod sila. Naglakad kami at tuluyan ang umakyat ng bundok. Halos 1.5 oras ang nilakad namin, ay nakarating din kami sa campsite. Dali-dali akong tumakbo papunta sa tent nila Rex, para ilagay doon ang flowers, chocolates at stuffed toy. Napangiti ako at nagtungo sa campfire, kung saan nakaupo ang lahat ng mga estudyante at nandoon na rin ang misis ko. Lalo akong napangiti nang makita ko, at masilayan ang napakagandang Diyosa na baby darling so sweet ko, walang iba kundi ang asawa ko. Ay, kinikilig ako. Nagsimula ang seremonyas ng campfire, at abala ang mga kapwa ko estudyante sa pagmamasid sa siga, nakasabay rin ang pag-indek ng iba pang mga estudyante, na nagtatanghal ng sayaw na kanilang binuo ilang araw bago ang aktibidad na ito. Napangiti ako nang pumasok sa isip ko na magandang tiyempo ito, para sa pagko-confess ko. Hinanap ng paningin ko sina Rex, at sinanyasan silang maghanda na sila, at sininyasan ko si Skenzer, Elias Blake, at Brian ang kunan nyo na yung flowers, chocolate at stuffed toy. Tuldok. Aangal pa sana sila ngunit tinapunan ko sila ng masamang tingin, at mukhang nakuha naman nila ang ibig sabihin noon. Sumulyap ako sa napakaganda kong asawa, at tumalbog ang puso ko nang masilayan ko ang napakatamis ng ngiti, at nagniningning niyang mata, habang nakatitig sa siga. Napangiti ako sa kanya at napagtanto kung para na akong iwan kinikilig dito. Pero gwapo pa rin. Ilang minuto akong naghintay kila Skenzer, pero sa kabila noon ay naiinip na ako. Bakit ba ang tagal ng mga iyon? Hindi naman sa kabilang bundok ang pinuntahan ng mga iyon, di ba? Hindi ako mapakali sa aking kinalalagyan, kaya't nagdesisyon akong sumunod sa kanila. Natano ko sila mula sa tent, hanggang dito sa aking kinatatayuan. May kausap silang babae, at animoy hindi makagalaw ang aking mga kaibigan, tangan ang stuffed toy, chocolates, at bulaklak. Dala ng kuryosidad ay nag-atubili akong makaabot sa kanilang kinatatayuan. Nagitla ako at namutla ng bahagya, nang makita ko kung sino ang babae nasa harapan ng aking mga kaibigan. Si Manager Olive at Sheila. What are you doing here? Gulat na tanong ko. You know why we're here Gavin? Seryosong tugon ni Manager Olive, at tiningnan ako mata sa mata. Manager, hindi ko na matutupad ang pinangako ko, dahil may tao akong dapat paglaanan ng pagmamahal ko. Karapat-dapat na may-ari ng puso ko, tugon ko at mas lalong sumama ang tingin sa akin ni Manager Olive. Sige, but Gavin, ingat na lang ang pamilya mo, lalo na ang asawa mo sa akin, sabi ni Manager Olive, at hinigpitan ng hawak sa braso, saka ito marahas na binitawan. Bago siya umalis ay isinample niya sa akin ang isang brown envelope, na agad ko namang pinulot. Umalis silang mag-ina at nagtungo sa campfire, at nagitla ako nang siya'y lumingon sa akin, at sumilay sa kanyang mga labi ang isang makahulugang ngisi. Pakiramdam ko may gagawin siyang hindi kaaya-aya. Gustuhin ko mang lumapit sa kinaroroonan ni Hannah, dahil baka anong gawin sa kanya ni Manager Olive at Sheila, ay hindi ko magawa dahil tila napako ako sa kinatatayuan ko, at hindi mag-alaw ang katawan ko. Binuksan ko ang brown envelope, at binasa ang nilalaman nito. Nanlaki ang aking mga mata sa pagkagulat, nang mabasa at makita ang mga nakasaad rito. Paano ito nangyari? Itinuloy niya ang pinag-usapan naming pikiin ang kasal namin ni Hannah. Anong gagawin ko?